Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 21 October 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Marcos chapter 12. Pansin nyo ba, maganda na naman yung Biblia ko. Bumili ako kahapon ng Scotch tape. Inano ko siya, dinikit ko siya. Sira na kasi yan eh. So, sayang naman kung matuluyan talagang masira. Kaya bumili ako Scotch tape. Okay, pakisabayan ako ng basa guys, nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Marcos chapter 12, ang talinghaga tungkol sa mga masasamang katiwala. Marcos chapter 12 verse 1. At tinuruan ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Pinabakura niya ang ubasan, nagpagawa ng pisaan ng ubas at nagpatayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos pinaupahan niya ang ubasan sa mga katiwala at siya ay nagpunta sa ibang lupain. Verse 2. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta niya ang isang alipin upang kunin sa mga katiwala ang kanyang kaparte. Verse 3, ngunit sinunggaba ng mga katiwala ang utusan, binugbog at saka pinauwing walang dala. Verse 4, muling nagsugo ang may-ari ng isa pang alipin, ngunit ito ay hinampas sa ulo at nilait-lait ng mga katiwala. Verse 5, nagsugo na naman ang may-ari at Verse 5 guys, nagsugo na naman ang may-ari ng isa pang alipin, ngunit pinatay naman nila ito. Ganon din ang ginawa nila sa marami pang iba, may binugbog at may pinatay. Verse 6, hindi nagtagal, isa na lang ang natirang maaaring papuntahin ng may-ari, ang kanyang minamahal na anak, kaya't pinapunta niya ito sa pag-aakalang igagalang nila ang aking anak. Verse 7, ngunit nag-usap-usap ang mga katiwala. Ang taong iyan ang tagapagmana, halikayo patayin natin siya upang ganap ng mapasa atin ang kanyang mamanahin. Verse 8, kaya't sinunggaban nila at pinatay ito, at pagkatapos ay itinapon ang kanyang bangkay sa labas ng ubasan. Verse 9, ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Pupuntahin niya. Verse 9 guys, ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Pupuntahan niya at papatayin ang mga katiwalang iyon at ang ubasan ay ipamamahala niya sa iba. Verse 10, hindi ba't nabasa na ninyo ang sinasabi sa kasulatan, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Verse 11, ito'y ginawa ng Panginoon at kahangahangang pagmasdan. Verse 12, nang mahalata ng mga pinuno ng mga Hudyo na sila ang pinapatamaan ng talinghagang iyon, tinangka nilang dakpin si Jesus, subalit hindi nila ito magawa sapagkat natatakot sila sa mga tao, kaya't umalis na lamang sila at iniwan si Jesus. Ang pagbabayad ng buwis. Verse 13, ilang pariseo at ilan sa mga tagasunod ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Verse 14, kaya lumapit sila sa kanya at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuro ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Nais po naming itanong kung labag ba sa ating kautusan ang magbayad ng buwis sa emperador. Dapat po ba kaming magbayad ng buwis o hindi? Verse 15, alam ni Jesus na sila'y nagkukunwari lamang, kaya sinabi niya sa kanila, bakit ba ninyo ako sinusubok? Bigyan ninyo ako ng isang salaping pilak. Verse 16, at siya nga ay binigyan nila ng salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakatatak dito? Tanong ni Jesus sa kanila. Sa emperador po, tugon nila. Verse 17, sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos, at sila'y labis na namangha sa kanyang sagot. Ang tanong tungkol sa muling pagkabuhay. Marcos chapter 12 verse 18, may ilang Saduseo na lumapit kay Jesus upang magtanong. Ang mga ito ay nagturo na hindi muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, verse 19, Guro, isinulat po ni Moises para sa atin kung mamatay ang kuya ng isang lalaki at ang asawa nito ay maiwang walang anak, siya ay dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay.
Ito na guys, parang napanood ko na itong ganitong klase Nanood ba kayo ng telenovelang Sila ng Turkish movie? Ang ganda, diba? Mayroon doon isang portion na yung byuda gusto ipaasawa doon sa kapatid. Grabe yung tradition. Pero dito rin pala sa Bible yun guys. Okay. Palitin natin. Verse 19. Marcos chapter 12 verse 19. Guro, isinulat po ni Moises para sa atin kung mamatay ang kuya ng isang lalaki at ang asawa nito'y maiwang walang anak, siya ay dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Verse 20, mayroon pong itong magkakapatid na lalaki nag-asawa ang panganay subalit siya ay namatay na walang anak. Verse 21, pinakasalan ng pangalawang kapatid ang byuda subalit ito ay namatay ring walang anak. Ganoon din ang nangyari sa pangatlo. Verse 22, isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at silang lahat ay namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, ang babae naman ang namatay. Ano ba yan? Napakamalas naman. 7 yung magkakapatid guys. Dito pala yun sa tradisyon na to. Okay, sa kahuli-hulihay, ang babae naman ang namatay. Verse 23, kapag binuhay na muli ang mga patay sa araw ng muling pagkabuhay, sino po ba sa 7 magkakapatid ang kikilalaning asawa ng babaeng iyon sapagkat silang lahat ay napangasawa niya? Verse 24, sumagot si Jesus, maling-mali ang paniniwala ninyo dahil hindi ninyo nauunawaan ang itinuturo ng kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Verse 25, sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging katulad na ng mga anghel sa langit. Verse 26, tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises sa kasaysayan ng nagliliyab na mababang puno ang sinabi ng Diyos sa kanya? Ito ang sinabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Verse 27, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, siya ang Diyos ng mga buhay. Talagang maling-mali kayo. Ang dalawang pinakamahalagang utos. Verse 28, ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong. Alin po ba ang pinakamahalagang utos? Verse 29, sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo Israel. Ang Panginoon nating Diyos ang tanging Panginoon. Verse 30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Verse 31, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala ng ibang utos na mahihigit pa sa mga ito. Verse 32, wika ng tagapagturo ng kautusan, tama po guro. Totoo ang sinabi ninyo, iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. Verse 33, at higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Verse 34, nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito, kaya't sinabi niya, hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Ang tanong ni Jesus tungkol sa anak ni David. Verse 35, habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sinabi niya, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na ang Kristo ay anak ni David? Verse 36, hindi ba't si David na rin ang nagpahayag ng ganito nang siya'y gabayan ng Espiritu Santo? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Verse 37, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano siya magiging anak ni David? Babala laban sa mga tagapagturo ng kautusan. Napakaraming tao ang malugod na nakikinig sa kanya. Verse 38, sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahahabang damit at nagagalak na sila igalang ng mga tao.
Verse 39, ang gusto nila ay ang mga natatanging upuan sa mga sinaguga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Verse 40, hinuhot-hot nila ang ari-arian ng mga byuda at ang mahahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Dahil diyan, lalo pang bibigat ang parusang igagawad sa kanila, ang kaloob ng byuda. Verse 41, naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga naghahandog ng salapi. Napansin niya maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Verse 42, lumapit naman ang isang byudang mahirap at naghulog ng 2 tig-50 sentimo. Verse 43, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng byudang iyon ay higit na marami kaysa sa inuhulog nilang lahat. Marcos chapter 12 verse 44, sapagkat ang lahat ay kaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng byudang iyon, bagamat siya ay mahirap, ay ang buo niyang ikinabubuhay. So, bukas na itong chapter 13, guys. Diyan na naman tayo sa mahirap tsaka mayaman. Hindi po kasi ibig sabihin ng yung inaano kasi lagi dito yung mahirap ang mas pero mas marami rin pong mayayaman na rin po, sumusunod rin sa kautosan ni Father God. So, hindi lahat ng comparison lang yan. Pero, hindi ibig sabihin pag mahirap ka is ka na, ligtas ka na, mabait ka na kay Father God. Hindi po. Dapat sumunod rin sa kautosan ni Father God. So, bukas na itong guys, hindi ko alam kung matatapos natin ito kasi medyo may may pagbabago tayo ng schedule. Baka sa next time, hindi na madaling araw ang basa natin kundi bago tayo matulog. Kasi medyo may pagbabago lang ng schedule ko. Bahala na, sabihin ko na lang sa inyo. Bye everyone. God bless.